Case number 1. Inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda. Sa G-spot. Sa ba yun? Sa G-spot. Case number 2. Inappropriate utterance of the word tinggel by host Bong Navarro. Gusto mo si Tanggel? Si Tanggel. Ikaw partner ni Tanggel. So, syempre, kapag ito po ay nakalusot, ang mangyayari po niyan ay magpapatuloy lang din po itong gawain po ng mali ng It's Showtime. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito update lang ito sa nangyayari nga po sa It's Showtime. Kasi alam naman po natin na nasuspindi nga itong It's Showtime sa loob nga po ng 12 episodes. So bali 2 linggo. So ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito, hindi po talaga matanggap ng management ng ABS-CBN, ng It's Showtime, pati ng mga host nito, na meron silang pagkakamali. Kasi ang punto ko nga kasi dito mga kababayan, paano mo babaguhin yung sarili mo sa pagkakamali kung hindi mo naman pala tanggap na nagkamali ka? So ang ibig sabihin pala nung pagsabi or pagsalita ng pek-pek shorts, ng tinggel at saka ng G-spot sa national TV na may mga batang nanonood, ang ibig sabihin nun, hindi mali yun? Normal lang pala sa inyo yun? O kaya naman pala nakasuhan ng rape kasi manyakis. At saka mga kababayan, no, ipapakita ko rin po sa inyo yung pinaka-actual video nga po ng mga nangyari mga nangyari nga po na yon na pagsalita nga ni Vice Ganda ng G-spot at saka pagbanggit nga ni Bong Navarro ng tinggel. Bobo eh. Sa akin kasi mga kababayan, ayun lang talaga pinakapunto ko. Paano nyo babaguhin yung sarili ninyong mali kung hindi nyo naman pala matanggap na mali kayo at yung ginawa nyong mali ay para sa inyo ay tama. Sabihin nyo nga sa akin, no? Sabihin nyo nga sa akin kung tama ba na sabihin niyo yung mga word na yon on national TV. Na nga, ulit na nga ako ito para makuha natin yung narrative kung bakit ako naiinis. O ito mga kababayan. So ito sa News 5 nakita ko to. Ang sabi dito, Jong Hilario nagpahatid ng mensahe ng It's Showtime matapos ang suspensyong ipinataw ng MTRCB sa programa. So kami ay maghahain. So yan. So ang sinasabi nga dito ni Jong Hilario, wala daw po silang ginawang mali. So mga kababayan, panoorin na lang po natin yung video para maintindihan po natin yung narrative. Well, sana hindi ako i-copyright ng ABS-CBN kasi alam naman po natin na malakas po mag-copyright yung ABS-CBN. Pero ito, subukan natin. Total, wala nang strike yung channel ko eh. Isusugal ko na to. Copyright man o copyright, bahala na. O sige, panoorin natin tong sinabi ni Jong Hilario. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB na nag-uutos na isuspinde ang It's Showtime sa loob ng 12 araw mula sa pinalidad ng desisyong ito. Kami ay maghain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. At habang nakabinbin ang motion for reconsideration, ang desisyon ng suspensyon ng programa ay hindi pa pinal at epektibo. Kaya sa ngayon ay patuloy niyo pong mapapanood ang It's Showtime. Patuloy rin kaming makikipag-ugnayan sa MTRCB para makapagpatuloy ang It's Showtime sa paghahatid ng libangan at saya sa minamahal naming madlang people. Buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa It's Showtime. Kwento mo sa pagong. So mga kababayan, ito no, basahin lang po natin to. Okay. So balikan po natin yung mismong decision nga po ng MTRCB. Okay. So dito mga kababayan, makikita natin dito no, sa unang page. Okay. Case number 1. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, hindi lang pala tungkol dun sa pagsubo nga ng cake or ng icing ng cake, kaya po nasuspindi ang It's Showtime. Ang ibig sabihin po kasi nito, maraming beses na po pala silang lumalabag. So kapag maraming beses nang lumalabag, ang ibig sabihin po talaga nun mga kababayan, na wala talagang pakialam sa kabastusan
itong mga buwakan ng mga inang, itong mga host nga ng Showtime. Okay. So ang sabi dito, no, case number 1, inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda. Okay. So ngayon mga kababayan, nakakuha po tayo ng copy ng mismong video po na yan. So sabi ko sa inyo, bahala na kung makapirate o makapirate eh. O, panoorin natin na yung sinasabi nilang word na G-spot on national TV. Check nyo sa inyo. Sa G-spot. Kilala ba yun? Sa G-spot dance, dance. Yun ang advance talaga. Yeah. O yan ha, di ba? Sinabi mismo ni Vice Ganda na G-spot. Okay. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, paano kunwari pag meron kayong mga anak na bata at napanood itong episode ng It's Showtime at nagtanong sa inyo, Mami, Daddy, ano yung ibig sabihin ng G-spot? Di ba yun yung punto dito, no? So paano nyo sasagutin? Hindi lang yan, meron pa yan dito. Basahin pa natin tong iba. So ano naman, sa page 2 naman, ang sabi naman dito. Okay. Case number 2, inappropriate utterance of the word tinggil by host Bong Navarro. Yan. So syempre mga kababayan, meron din po tayong video niyan. So ito, pinaghirapan ko tong hanapin, tandaan ninyo. Hinalungkat ko po yung TikTok, hinalungkat ko po yung mga episode po ng It's Showtime para mapatunayan po natin dito na tama po yung ginawa ng MTRCB. Okay. Okay lang sana kung walang video eh. Actually, itong episode na po na to, kung saan nga po binanggit ni Bong Navarro yung word na tinggil, binura nila ito eh. Binura nila ito sa Facebook. Kasi alam naman po natin na lahat po kasi ng episode ng It's Showtime ay nasa Facebook. And then nagtataka lang din po ako sa mismong date nga po kung kailan na-ere yung pagbanggit nga po ni Bong Navarro na word na tinggil ay wala po sa Facebook. So, pwedeng binura. Okay? Pwedeng binura. Para sa akin, pwedeng binura. So, para hindi na ako maingay, ito panoorin natin to yung sinabi mismo ni Bong Navarro about sa tinggil. Sila Dingdong Dante, sila Richard Gutierrez, sila Coco Martin, walang ganyan. Wala. Hinahangaan ko lang si Coco Martin. Yun, si Tanggol. Gusto mo si Tanggol? Si Tenggel. Ikaw partner ni Tenggel. Si Tanggol. Makita niyo mga kababayan kung gaano kababastos, di ba? Kita niyo, di ba? Paano niyo sasabihin hindi malito? Eh may videong patunay, may mga video pong ebidensya. Bakit tanggol, tinggil? Anong koneksyon? Tapos sasabihin ni Jong Hilario na wala silang ginagawang mali. Eh anong tawag nyo dito? Ewan ko ba? Karamihan talaga ng mga artista, puro lang puro lang pa-cute, puro lang patawa, pero karamihan sa kanila walang utak. Sa totoo lang. Kita nyo, pansinin niyo yung karamihang mga artista, ang hihina ng kokote. Ay, Diyos ko. So dito mga kababayan, no? Okay. Kasi dito po, balikan natin to, no? Kasi merong sinasabi dito yung MTRCB, no? Na violation of Section 2B, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree number 1986. So ngayon, puntahan natin yung Presidential Decree of 1986. So ito po yun ha. Siyempre, palagi tayong may reference pag nagba-vlog po tayo. So ito yun. So ito malinaw naman to dito, no? Ito, Presidential Decree number 1986. So meron silang sinasabi dito, Section 2. Kita mo parang mali pa ata. Section 3 yun. Section 3 pala yun. Section 3. Okay, Section 3, letter B. Basahin natin to. Ang sabi dito, to screen, review, and examine all motion pictures are herein defined television program including publicly materials such as advertisement, trailers, and stills. Whether such motion pictures and publicly materials be for theatrical and non-theatrical distribution, for television, broadcast, or general viewing, imported or produced in the Philippines, and in latter case, so ang sinabi rin po dun sa decision po ng It's Showtime ng MTRCB, so number 4. So ito po yun, no? So ito po yung nilabag po na batas ng It's Showtime. So nakalagay naman po talaga sa Presidential Decree number 1986. So kasi nakalagay dito sa number 4, those which serve no other purpose but to satisfy the market for violence or pornography. Yon.
So syempre mga kababayan, no, ang pinakanilabag po kasi dito ng It's Showtime kasi is yung mga word po na ginamit nila na madalas din po gamitin sa pornography. Katulad nga po ng pek-pek shirts, katulad nga po ng G-spots, at saka katulad din ng tinggel. So ito po yung naging basihan ng MTRCB kung bakit nila sinuspindi ang It's Showtime. Well, kasi mga kababayan, kasi bago kasi na desisyonan yung pagsuspende sa It's Showtime, talagang dumaan po talaga ito sa proseso. Well, so ang punto nga kasi dito, 'di ba? Hindi talaga matanggap ng It's Showtime na mali sila. So, syempre kapag ito po ay nakalusot, ang mangyayari po niyan ay magpapatuloy lang din po itong gawain po na mali ng It's Showtime. Sabihin niyo nga sa akin tama yung ginawa ng It's Showtime. Kung hindi pagkukutusan ko kayo. Sige nga. Noontime show sabihin niyo, tinggel. Pek-pek shirts. Oh. So, sobrang common sense naman. So, yun lang mga kababayan, no? So, ano po masasabi nyo nga po dito sa ginawang palusot at saka sa hindi matanggap na pagkakamali po ng ABS-CBN. So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.